1, 2, 3, come on! I was scared talaga that time. Alam nyo yun, yung parang napanood mo lang sa television tapos biglang nagkatotoo. Yung sitwasyon na hindi mo alam kung paano ka tatawid tapos humihingi kayo ng tulong, may mga taong nakatingin sa inyo pero hindi rin nila magagawang tulungan kayo dahil sila mismo ay hindi rin makakatawid. Tapos may kasama pa kayong buntis na makikita mo talaga na sobrang nag-aalala siya. Kami rin ay nag-aalala talaga para sa kalagayan niya. Nung nasa loob kami ng kantin, humihingi kami ng tulong, tumatawag kami pero walang sumasagot. Ako nga nahirapan akong mag-text kasi hindi ko na alam kung paano mag-text, nanginginig yung kamay ko. Ay nako, hindi ko alam, kinokondisyon ko yung sarili ko na wag matakot pero yung kamay ko ay nanginginig pa rin. Oh my God! Hindi kaagad nakarating ang mga rescuers from the Bureau of Fire and Protection dahil nga sila mismo ay nahirapan din silang tumawid. Hindi lang naman kasi yung school namin ang nagkakaroon ng baha, kundi ang maraming parte ng aming lugar. Yung tubig, malakas na talaga ang lakas ng baha. Ayun yung tubig ko. Nakaano pa ako. Nag-usap kami ni Ma'am Kabigin pagkatapos ng nangyari at sinabi niya sa akin na nahirapan raw talaga siya nung tumawid siya at yung kanyang sapatos ay pinaanod na niya. Yun ding nangyari sa akin kasi mas madali kapag walang sapatos, ang hirap pag meron, parang nakaka-add siya ng pressure. Ang susunod na itatawid ay yung aming school nurse na buntis. So, iniingatan namin yung kanyang kalagayan kaya hindi namin siya pinaapak sa tubig. Ayan, may nag-assist sa kanya para po mas ligtas po siya. Kasi kakayanin yung pressure ng tubig kapag aapak siya dahil malaki na yung kanyang tiyan. Hala yun. Uy, pagtarong dia! Ma'am, basit ginervyos yan, ma'am. Ay, sabi. Uy, ginuko. Pumuragi ko ang sa mga nurse. Uy. Murag na ko ang sa mga. This time, na-rescue na po kami at nasa na kami, ikalawang palapag ng elementary building. So, mas safe na po kami dito. So, kanina lang, kinabahan talaga ako. Grabe, sobra. Maraming salamat, Lord, at kami po ay iyong iniligtas. Maraming salamat sa mga taong iyong ginamit, yung aming support staff. Thank you so much, good teachers ko, at sa mga taga-BFP na pumunta para iligtas kami. Thank you po. So, kanina, kaya kami natatakot kasi yun yung nasa harapan namin. Ipapakita ko din sa inyo yung sa likuran naman namin. Ayan. Yun yung sa likuran namin. Ibig sabihin yan, nasa gitna po kami. Yung bakod na yan, sa likuran ng kantin. Ayan yung kantin. Kung sakaling masira yung bakod, tsak na aano rin po kami. Ito naman yung iba pang bahagi ng aming paaralan. So, yung ibang mga teachers ang nandyan po sa kabila.
Ayan, so safe sila dyan kasi nakapunta sila kaagad dyan. Ayan. First time lang po talaga itong nangyari, yung ganito kalakas yung naging baha dito sa aming paaralan. Alam mo yung feeling na nagtatanong ka sa sarili mo na ito na ba yon? Ito na ba yung katapusan ko? Hindi ko na ba makikita yung mga anak ko, yung pamilya ko? Yung parang ang OA ko, pero yun talaga ang nangyari kanina sa akin. Pero wala naman po tayong pwedeng sisihin sa mga pangyayaring ganito dahil ito po ay isang natural phenomena na nangyayari sa hindi inaasahang pagkakataon. Tumigil na yung ulan, unti-unti na rin humupa yung baha. Pero yung sa classroom ko, mataas pa rin yung tubig doon. Ayan yung exit door ng aking classroom. Mataas pa rin ang tubig dyan. This time, unti-unti na pong humupa yung baha. Ayan. At first, hindi ko talaga inaakala na ganun kalakas yung tubig. Kasi nung umpisa, nakasanayan na namin, ganito lang yung pumasok na tubig. Hindi kami nataranta sa mga pagkakataong iyon dahil sanay na kami na kapag umuulan, papasok yung tubig pero kaunti lang naman. At saka, sa umpisa ganito lang naman yung ulan, hindi naman siya masyadong malakas. So on that day, hindi ko talaga inakala na maging ganon kalakas yung tubig. Sa umpisa kasi nakikita ko naman na clear yung tubig, hindi siya kulay brown. So hindi siya madumi, ibig sabihin na natural lang yung tubig na yun, hindi siya galing sa isang baha. The truth is, at this time, natutuwa talaga ako kasi hindi ako nakapag-floor wax the day before. So sabi ko, ay salamat Lord, hindi ako nakapag-floor wax kahapon. So okay lang napapasok yung tubig na yan at saka na ako maglalagay ng floor wax kinabukasan. So pumasok ako ulit sa aking classroom at ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Pero bigla po akong nataranta kasi pumasok na yung tubig. Nung pagtingin ko sa labas, iiba na yung kulay ng tubig. Naging brown na siya at saka mas lalong lumalakas. So nataranta ako at ang unang nasa isip ko ay isave yung aking netbook at bumalik dito sa aking classroom para isave yung iba ko pang gamit. Pero nung bumalik ako, mataas ng tubig. So ito na yung kinalabasan pagkatapos ng baha. Yung classroom namin, yung 4 na classrooms mula room 6, 7, 8, 9 ay naging isa. Yung chairs pala namin dito ay made of steel. So mabibigat siya, pero nadala pa rin siya ng baha. Pati yung green boards, yung namin, division namin sa rooms, saka yung mga mesa namin. Ito yung aking classroom, bakante na siya. Sa umpisa, ganito lang naman yung ulan, so hindi naman siya malakas, kaya hindi namin inakala na ganun yung mangyari talaga. Pagkatapos lang ng ilang minuto ay naging ganito na kalakas yung baha. Isang mahalagang bagay ang aking natutunan dito, yung tinatawag nating bayanihan na akala ko ay wala na. Isang katangian nating mga Pilipino na siyang nagpaangat sa atin, yung pagtutulungan na walang hinihinging kapalit.
At sa mga pagkakataong ito, dito mo talaga makita kung sino yung mga taong may magandang loob.